Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, lumalala na po yung sitwasyon sa Middle East. Binomba po ng US kahapon o kagabi. Hindi ko na alam kung anong oras sa atin yun. Yung mga pinaghihinalaang nuclear facilities ng Iran, no? Kung saan nila dine-develop yung di umano ay mga nuclear weapons. At bilang ganti, nagpahayag po ang Iran na aatakihin ang lahat ng US bases sa Middle East at lahat ng US bases na ginagamit sa pag-atake sa kanila. So, buti na lang wala na US base dito kuno. Pero tsaka wala po silang mga yung mga Air Force dito sa Pilipinas. Kundi malamang damay-damay tayo. Siguro pag humaba pa yan, damay-damay na rin tayo. Ganun pa man, ang ating pong gobyerno, kahit po mayroong tinatawag na 2 milyon mahigit na maapektuhang mga Filipino OFW dyan sa Middle East, ay dehin bokiki pa rin, wala pa rin pong malinaw na plano, no? Hindi dapat nakisali. Wala na, tapos na tayo diyan sa hindi dapat nakisali, sumali na po. Wala pa rin po tayong malinaw na plano tungkol po sa ating mga OFW. At ang pinakamalupit po niyan, pag lumala po yan, crisis, no? Magmamahal po mga presyo ng langis, hindi lang po langis, lahat ng bilihin. Paano tutugon ng gobyernong naubos na yung pang-ayuda, pinang-ayuda? Ayan na po. Diyan na po magkakaalaman talaga sa krisis. Sa krisis po magkakaalaman ng matitinong pinuno at saka yung mga pinunong nadadaan sa pagsakay-sakay sa mga issues. Ang pinakikialaman pa rin po nila, syempre, ang bukang bibig pa rin ng mga spokes ay yung pagpapatuloy ng impeachment at yung pagpapatuloy po ng impeachment at saka yung pagpuna-puna, paninira pa rin po, no? Masyado silang abala sa paninira, sa panchichiching ni Tatay Digong, sinisiraan pa rin. Halos namayat na po ang ating dating Pangulo sa bilangguan sa ibang bansa. Pinakamatandang political prisoner. Grabe po. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Alam niyo po mga kapatid, hindi po banta-bantaan ng Iran. Hindi po, sabi, banta-bantaan daw uso. Hindi po nagbabanta lang ang Iran. Nakita na po natin dito po sa Israel na hindi na po nagbanta ang Iran. Pinaulanan po ng missile, no? Knowing yan po yung pagganti, yan po yung at umatake po yung Israel at halos kinabukasan lang gumanti na po yung Iran. So mag-expect po tayo, no? Wag niyo po sabihin banta-bantaan lang po 'yan. Ang Iran po, sa experience natin, ang Iran po ay hindi po simpleng nagbanta nung nagpasabog po ng mga missile yung Israel, pinasabugan po rin nila, no? Okay, ano ba yung naganap? Nilusog po ng US po to, hindi po US arm yung mga Israel na gumamit lang po. US mismo, US Air Force po, no? Yung B-12 na tinatawag, kauuwi lang po ngayon ng mga bumomba dito po sa kauwi lang po sa bansang US
At pinagmamalaki po nila yan, yung tinarget nila, itong di umano ay mga nuclear facilities sa Iran, no? Na pinagmamalaki nila na dekada na raw po na pinaiikot sila ng mga Iranian. Ngayon lang daw umaksyon ng isang US President laban sa Iran, na nagkataon na nakikipagdigmaan ang kaalyado niya na Israel. Grabe po. So Israel at Iran pa lang, grabe na po epekto. Magbabagsakan na po yung mga stock market sa iba't ibang lugar. Grabe po yan. Inuuna talaga stock market. Hindi ako makabawi-bawi dito kay Trump eh. Walang katuturan. Apektado talaga ako eh. Okay. Ngayon naman po sa balita ay pinagbabantaan po, no? Hindi po to simpleng banta na tokis-tokis lang po. Ayon nga rito sa sinasabi po, Iran on Sunday threatened US bases in Middle East after massive airstrikes that Washington said that had destroyed Tehran's nuclear program, though some officials cautioned that the extent of damage was unclear. Okay. So 3 facilities po, nuclear facilities ang tinira na US po mismo nakialam na, habang ang Israel tuloy po sa pambobomba. Habang nagbobombahan po ng mga missile ang Israel at Iran, US po nakialam naman. No? Ngayon, sasabihin nyo, sana hindi makialam ang Iran ay ang Russia. Papunta na po ang Prime Minister, kung hindi ako nagkakamali, basta mataas na official, Prime Minister or Foreign Minister ng Iran para makipag-meeting kay Putin. Kasi kakaiba na po to, nakialam na yung instance, yung stand po sana ni Putin dyan, dahil marami na rin pong Russian daw, di umano, at saka marami na rin pong former USSR ang naninirahan sa Israel, hahayaan lang nila Iran, no? Pero ibang usapan na po tong grabe naman tong Apuha Pinoy, grabe ka, no? Pinanalangin mo sana matuloy. Wag naman ganun. 2 milyon po yung mga maapektuhang OFW natin. Mamaya na po yan. Sige, tignan natin, no? Nakakatakot po na may mga nananalangin sa atin na matuloy yung mga ganyan. Okay. Ngayon po, naghahanda na rin yung Saudi kasi may malaking military base yung US dyan at iba pa mga base militar ng US dito po sa Middle East. Damay-damay na po yan pag once na nambomba po ang Iran. Tandaan po ninyo, biblical times pa or wala pa pong Biblia, no? Nagdidigmaan na po riyan. At ang Iran po, na kung hindi nyo po nababasa yung salitang Iran sa Biblia at saka sa mga sinaunang teksto ng kung anong libro, Persia po. Yung Persian Empire nung araw na tumalo sa mga matitinding mga Greek Empire, yung sa 300, yun po. Mga Iranian po yun, na Persia po siya. Kaya sanay po sa lusuban tong mga to, no? Sa kanilang kasaysayan, hindi po yan hindi po yan simpleng mga tao. Very proud po yan sa lahi nila, no? Kaya before pa sila maging mga pumasok yung relihiyong Islam, nakakapagtayo na yung mga tao na yan ng sarili nilang imperyo. Okay. So sa madaling salita mga kapatid, etong threat na to, tinototoo to ng mga tao. Anyaman pa naman, no? Anyaman po ng mga bansa na yan na merong mga US bases. Kaya tignan po natin, no? Isa na rin yung Saudi. Naku, pag binomba po ang Saudi, grabehan na po yan. Talagang
Ngayon, ano po epekto nito sa Pilipinas? Immediate po. Ang immediate na epekto niyan, repatriation ng milyong-milyong Pilipino. Hanggang ngayon po, wala po tayong naririnig na plano. Hanggang ngayon, nangangarap pa rin po si BBM sa kanyang mga pronouncement na magkakaroon siya ng yung ibabangon muli ang Pilipinas. Alam mo si BBM, naroon pa rin siya sa unity, ibabangon ng Pilipinas. Kung ano po yung kanyang mga sinabi nung panahon ng kampanya, yun pa rin po yung inuulit-ulit. Ang kailangan po natin ngayon, ano po ang pagtugon ninyo, Mr. President? Yung kanyang mga takdog naman, atake lang ng atake sa mga Duterte. Na kesyo, baka may nilalabag si BP Sara. Katakataka pa ba yung mga pinagsabi nyo na may nilalabag? Sinampahan nyo na nga na reklamo eh. Sinampahan nyo na ng reklamo sa Ombudsman, sa Supreme Court, sa Impeachment Court. Tapos sasabihin nyo, may paglabag pa rin si BP Sara. Wala pa nga kayo napapatunayan sa dami. Gusto nyo pa nga sabihin na hindi kayo nagsampa ng reklamo sa Ombudsman. At dinidistansya pa ni BBM. Wala raw siyang kinalaman sa impeachment ni BP Sara. O yan pa rin po. Hayaan na lang daw kasi maka-OFW ang mga maka-Duterte ang OFW. Anong hayaan? Mga tukmol. Ang epekto po niyan hanggang Pilipinas, akala nyo ba? Immediate epekto po. Immediate epekto po ng gera na to, pag lumala, immediate po yun, yung mga nagtatrabaho doon. Pero ang pangmatagalan po niyan, paano po iuuwi yan? Saan po? Saan po yung kabuhayan ng mga yan? Ikalawa, wala bang epekto yan sa pagtataas ng presyo ng langis? Pag nagtaas po ang presyo ng langis, magtataasan po automatic lahat ng presyo ng bilihin. Tapos sasabihin nyo, matuloy na yan kasi OFW naman, maka Duterte. Hindi lang po OFW. OFW yung immediate. Ang epekto po niyan, buong Pilipinas. Baka akala ninyo. Tapos eto presidente natin. Anong gagawin natin? Baha pa lang nga, ganun na. Anong gagawin natin? Eto pa. Ilang araw na po o ilang linggo na nagigera yung Iran at Israel. Ano po ang tugon natin? Yung gusto po na magpalikas, tumawag lang. Alam niyo po, babagsak po ekonomiya natin pag nag-uwian po ang milyong-milyong OFW. Yan na lang po bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Yung immediate pang family niyan, yung umaasa talaga sa OFW. Paano mo bubuhayin lahat yan? Ayuda-ayuda na minsan lang yung ayuda kada mag-eleksyon. Tumaas lang nga ng piso yung gasolina. Gusto nang magtaasan ng presyo eh. Alam niyo po, ang Pilipinas po, wala po tayong mga sariling industriya. Magtotohanan po tayo, no? Lahat po natin, halos lahat po ng ating mga pati nga bigas natin inaangkat na eh. Agricultural country pa tayo. Lahat po yan, lahat po ng gamit natin, halos lahat yan imported. Mga kotse, problema natin, traffic, di ba? Traffic sa EDSA, traffic sa mga malalaking syudad. Bakit nagta-traffic? Sobrang dami ng sasakyan at lahat ng sasakyan yan imported. Wala po dito ginawa yan, dito man nagmakina.
Halos lahat po yan. No? Apektado, wala tayong ekonomiya na makaka-stand at our own. Lahat po tayo panay bili sa labas. Mismo nga agricultural products. Tayo na nga ang numero 1 taga-angkat ng bigas. Hindi nyo po ba alam yun? Tayo po ang number 1 na importer. Importer hindi exporter yung bumibili ng bigas. Tayo ang numero 1 sa buong mundo. Oh. Kung wala pa rin po kayong ideya sa nagaganap sa atin, panahintay pa rin kayo ng ayuda. Teka lang, papatayin ko lang yung ano. Oh, pati asin. Imaginin po ninyo, napapaligiran po tayo. Napapaligiran po tayo ng dagat at karagatan. Opo, ang Pilipinas po wala po tayong teritoryo na sa pagitan ng mga dagat at karagatan po tayo. No? Tapos, alam niyo po yung dagat? Pag yung dagat po, dinala nyo sa inyo, pinatuyo nyo sa araw, asin yan. Pero sa kasawiang palad, nag-i-import tayo ng asin. Isda po. Mamingwit ka dyan, may asin. Di ba? O, tapos ngayon, nag-i-import tayo. Wala po tayo nakasuso tayo, ika nga. Nakasuso tayo sa world economy. Pag may nangyari po sa ekonomiyang pandaigdig, hindi po natin kayang i-sustain. Hindi po tayo katulad ng ibang bansa na magkagera, kakain sila dahil may sarili silang agricultural products. Magkagera, tuloy-tuloy ang negosyo nila dahil may sarili silang mga industriya. May paggawaan sila ng cellphone, may paggawaan. Lahat po sa atin, nakaasa tayo sa ibang bansa. Ililigtas na lang nga natin yung mga OFW natin, wala pang plano. O paano pa po yung pag-sustain sa kanila? Wala namang trabahong ibibigay sa kanila dito kung sakasakali. Alam niyo po, maliit po yan kumpara sa pandemya, di ba? Pero sa kalidad po ng ating gobyerno, mukhang malabo po. Pucha, bahalang, hindi malutas Nagbabudget tayo ng trilyon. Trilyon na po binudget natin sa baha. Mas lalong lumalala. Okay. So, ayan na nga po, pinagmamalaki pa po ng US na yung threat ng Iran na mambomba ng nuclear weapons ay nasira na. Pero yung mga missile po ng Iran ay kaya pong pestehin ang buong Middle East. Lalo na yung mga kaalyado na US dyan na may US bases. O speaking, no? Yan po, epekto ng EDCA. Sana wag pakialamero rin yung China. Buti na lang ang China mga inchik ang tao. Ang mga inchik, negosyo muna, di ba? Negosyo muna. Alam mo pagkakaiba bakit ang Amerika makialam ng makialam? Ang Amerika kasi, ako ang China kasi, wala pa tayo nababalitaan sa modern. Sa modern day, wala pa tayo nababalitaan na digmaan, malaking digmaan na pinasok ng China. Hindi ako pro-China, no? Kinukundin ako yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. O, ayan inunahan ko na kayo. Pero sa totoo lang po, dahil lang ang utak po ng mga inchik, negosyo muna, pera muna, kumita muna bago makipagdigmaan. Wala tayong nabalitaan na nakipagdigmaan ng China. Lately, buhat nung sila ay maging superpower, wala pa. Wala pa tayong nababalitaan. Meron na ba kayo nabalitaan? Bakit po ang US? Lahat ng digmaan kasangkot. Kasi nga, negosyo nila. Negosyo nila digmaan. Kanina ba bumibili ng mga armas yan, mga yan? Malaking industriya po sa US
ang mga kagamitang pandigma. Hindi ko po sinasabi na may kaguluhan na sa buo, no? Hindi ko po, kasi kagabi lang po tinira ng US yung Iran eh. Gaganti pa lang po. Kaya hindi po ko yung nananakot o kung ano pa man. Ito po ay nababalita natin. Oh. Kaya po pag may digmaan, kumikita po yung US. Ganon din po, negosyo din. Kaya lang ang negosyo nila, digmaan. Samantala in China, ang negosyo nila, produkto. Lahat na made in China, kahit na itanggi nyo pa yan. Kahit itanggi nyo pa yan. O, di ba, binisto nga ng China yung mga mamahaling mga bag. Eh, gawa lang pala sa kanila yun. Tapos, pagdating dun sa bansa nila, tsaka lang, yun po yun eh. Okay. Anyways, punta na po tayo sa ibang balita. Manalangin lang po tayo, no, na sana hindi po lumala. Jowa ko, boss, made in China. Manalangin lang po tayo na sana hindi po lumala. O, eto po. May mga palagi po nagsasabi na bakit tahimik si BP Sara dito po sa West Philippine Sea. Ito po, makinig na po tayo ha. Ito na po ang sinabi ni BP Sara nung siya ay nasa Australia. Nagsalita na po siya. Ayaw niya po magsalita. Bakit po? Paggalang po sa Pangulo yan eh. Alam niyo po, sa dami na nagsasalita, wala pong silbi yan. Dahil ang sole architect, pagdating po sa foreign policy, Pangulo ng Pilipinas. Kaya lahat naman, may magsasalita dito, may magsasalita dito. Diyan nga sumabi si Zubiri, di ba? Yung panawagan niya na, ano yung sabi ni Zubiri? Nung tayo ay wina-water cannon, sabi ni Zubiri, boycott yung mga China product. Natawa ko kay Zubiri. Paano mo i-boycott yung China products? Lahat ng produkto natin, China. Siguro 90% ng produkto natin, China. I-boycott mo, saan ka bibili? Anyways, eto po, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang foreign policy ng Administrasyong Marcos tungkol sa issue ng West Philippine Sea at ang pagkatig umano ng gobyerno sa US. Yan. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relation with China. And so therefore, there is reason for you to lean toward the US. You have to always stay in the middle because you are not part of the bigger conflict, sabi niya nitong linggo, June 22 sa pagbisita sa Melbourne, Australia. Kinwestiyon din niya ang pagpasok ng US missile sa bansa. Saan mo gagamitin ang missile? Sinong gigera sa Pilipinas? Yang pagpasok po ng missile, buti na lang yung China nga, no? Pero pag nakialam po ang China, ayan po ang punteriya nila. Kung ang Iran ang pupuntarin yung mga US bases sa Middle East, tayo po ang merong nag-host dito sa US. Imagine, no? Tayo po yung nag-host ng military nila, pero yung mga investor na US, katulad ng malalaking mga investor, Google, Apple, Amazon, Tesla, hindi po rito nag-invest sa atin. Sa kasawayang palad. Dahil magulo raw sa Pilipinas. Dahil may US bases. May US bases tayo na ang pangalan lang natin ay EDCA. Hindi sila komportable dahil tayo daw ay nakikipaggirian sa China. Alam mo, Alan Suelto, hindi po yung walang magawa. Anong walang magawa? Ikaw naman, Alan Suelto, wala ka na ba sa realidad? Hindi mo ba alam na lulusutan na, ewan ko nga kung, hindi ba kayo nanonood talaga ng mga news? Sa tingin, alam nyo yung missile,
isang missile lang tumama sa building, malaki po epekto niyan. Kaya halos walang patay. Lagi sila nagtatago pag nagsirena na. Tumatago na, meron silang mga bomb shelter. Yung Israel. May bomb shelter sila. Pero tignan mo, sa taas. Anong walang nagagawa? Ikaw naman, no? Hindi po pro-China si BP Sara. Yan yung problema eh. Pag sinabi bang gitna lang tayo, pro-China ka na. Hindi makatarungan yan eh. Matagal na po. Okay, wag nyo sabihin walang epekto. Magkano ba isang building? Sige nga. Puta, magpapatayo ka na naman ng building. Wag nyo po sabihin walang epekto yan. No? US bases, hindi naman yung Amerika. Unawain nyo po yung missile. Kung gaano po katindi. Isang missile, katumbas na lang isang building. Nabagsakan. Wasak yung building. Magkano ba building? Sabihin nyo wala epekto. Pwedeng wala epekto pero tigil yung trabaho ng mga tao na yun dahil magtatago sa bomb shelter. Okay. So tama naman si BP Sara, no? Huwag tayong makialam sa gera ng China, ng alitan ng China at US. Kasi akala mo nasa sentro tayo ng friends to all, enemies to none. 'Di ba? Ang ganda na nga po nun. Friends to all, enemies to none. Pinakamagandang policy natin. At totoo 'yun, kaibigan natin si Donald Trump, kaibigan natin si Xi Jinping, kaibigan natin si Putin. Nakalimutan ko mag-almusal muna. Nagugutom na. Okay, tuloy na po tayo sa iba pang mga balita. Dito naman sa nangyayari sa politika sa atin. Sabi po ni Rowena Guanzon, sorry Coco Pimentel at Benny Abante, hanggang bangungot na lang muna ang pangarap nyo maging congressman. Yan po ay reaction dito po sa reaction po yan dito sa anong tawag doon? Sa ruling ng Supreme Court na hindi po pwede yung second placer ang umupo pag na-disqualify yung nanalo. Okay. Mantala, si BP Sara po ay humingi na naman ng paumanin sa mga taga-Australia, OFW. Humingi po, I apologize for the decision to run with Bongbong Marcos. Alam na po ni BP Sara na yung pong desisyon niya na tumakbo kasama ni Bongbong Marcos ay isang malaki pong pagkakamali. Yung iba nagsasabi ganito no? Kung hindi ka tumakbo, kung hindi si Bongbong ang sinuportahan mo, kung hindi mo sinuportahan si Bongbong pala, mananalo daw si Lenny. Hindi naman po yun yung pinagsisisi ni BP Sara. Sana siya na lang ang tumakbong presidente. Hindi po yung mananalo ba sa kanya si Lenny? Mali po yun. Ibig nyo sabihin, tatakbuhan niya rin, pag alimbawa hindi siya tumakbo kay BBM, ang tatakbuhan niya rin, vice president pa rin. Hindi po. Kung hindi po siya tumakbo,
Ang pinagsisisi niya kasi, bakit nag-vice president pa lang siya? Hindi niya lang sinasabi yun, pero napahiwatig niyan minsan eh. Di ba? Oh. Kung hindi niya, kung nag-presidente na lang siya, tuloy-tuloy na siguro yung unlad ng Pilipinas. Real talk po yan. Okay, ito po, nakakaawa po, no, lahat po ng mga anak na dumadalaw, kitang-kita po nila yung pagpayat po ni Tatay Digong, no. So, nakakaawa kasi sa kulungan siya nangangayayat, no. Ang katwiran nga ni BP Sara, paano naman? Hindi naman sanay si Tatay Digong na magtrabaho para sa sarili niya. Yung pakainin na lahat ginagawa para sa kanya, no? Ng kanyang mga pamilya, ng kanyang mga karelasyon. O yung mga nagsasabi po na hindi ko maintindihan yung intriga na hindi kasi ako nanonood eh sa mga vlogger na yan yung tinatopic, yung other woman ni Tatay Digong. Nagsalita na po lahat ng anak eh. Si Baste at si BP Sara na pare-pareho lang po. Wala pong higit, wala pong... Ang importante po, minahal po sila lahat. Hokage moves kasi. Ika nga ni Baste, Hokage moves. Pero sana kasi, di ba? Nakakulong na nga yung... Ako sa totoo, ang punot dulo niyan yung for the views talaga. For the views. Ang daming pwedeng talakayin. Pero pinipili nila na yun talaga, for the views eh. Wala tayong magagawa. Pwede ba natin pigilan yung mga tao na yan? Doon na sila nabuhay. Yung vlogs nila kasi, yun po yung vlogs nila eh. Yung personal, kasali sila. No? Kaya talagang ganun. Mauubusan ka talaga pag lagi kang kasali. Pag kasali ka, ito lang pananaw ko dyan eh. May mga vlogger kasi na kasali sila, isa sila sa mga bida doon lagi. Bida sila lagi sa kanilang vlog. No? Kami kasi kontento na kami na ang bida sa vlog namin, mga Duterte. Kaya laging mauulit at mauulit yung mga away-away na yan. Same people, di ba? Mauulit at mauulit kasi lagi nilang isinasangkot yung sarili nila eh. Hindi sila makontento na nagbabalita o nagre-react o ini-issue yung mga tungkol sa mga Duterte. No. Gusto nila nakasangkot. Gusto nila pag-usapan yung sarili nila. Doon lang nabubuhay. Doon sila nabubuhay. Ano magagawa natin? Kasi imposible po eh. Imposible na magkaroon kayo lagi ng issue. Kung ang topic, natatrap kayo eh. Kung ang topic nyo lagi ay kasangkot kayo, maubusan talaga kayo ng issue. Di ba? Talagang makakita lang kayo ng konti, lalakihan nyo na. Para kasangkot kayo. Hay nako. Wala namang kayo kinalaman doon. Una, hindi kayo kadugo pare-pareho. Yung mga kadugo, tanggap nila. Kayong mga hindi kadugo, meron kayong hindi tinatanggap. Hindi ko sila napapanood, promise. Pero kung walang katapusan, balon niya ng pinakamahirap po kasi, real talk po tayo, ang pinakamahirap po sa aming mga vlogger,
content. Ano ang content ko ngayon? Kung ang content po nila, sarili nila. Huwag naman po masasaktan. Nagsasabi lang po ako ng totoo. No? Kung ang content mo, sarili mo. Puto. Ang tanong ko, gaano tayo ka-importante na lagi tayong may balita? Yun lang. Pucha, content yung mga Duterte talaga. Yun nangyayari talaga sa mga Duterte, tapos ihiwalay niyo yung sarili niyo. Walang katapusan yung content niyo. Ang magagawa nyo talagang ganyan. Tanggapin nyo na tanggap na nga ng mga na mapagmahal si Tatay Digong, mapagmahal. Di ba? Mapagmahal siya. Akala ko nga Alpotera. Inahanap ko, sino ba to Alpotera? Alpotera. Pucha, wala naman. Meaning ng Alpotera lumalabas. Bansag lang po. Okay. Ayon po kay Yusek Claire Castro, Ante Claire, Palasyo sa Senado, huwag paglaruan ng batas. Hindi. Kapag sinabi ng Pangulo proseso, dapat sundin ng batas. Dapat sundin ng konstitusyon. Huwag paglaruan ng mga procedure. Yung naayon lamang po ng paggamit ng procedure at rule of law para ito sa interes ng taong bayan. Paalala. Hindi, no? Pinapaalala ng Yusek ng PCO, pinaalalahanan yung Senate President. Yusek, ito po yung ito po yung classic na kasabihan na natuntong lang ang langaw sa kalabaw, mas mataas pa sa kalabaw, di ba? Langaw ba 'yon? Natuntong lang yung langaw, mas mataas. Anong karapatan mong pagsabihan ng gagawin yung Senate President? Sa totoo lang po, kahit po Pangulo ng Pilipinas, hindi po pwedeng diktahan kung ano ang gagawin. Daig mo pa Pangulo, Ante Claire? Sasabihan mo ng ganyan. Wala kayong karapatan na manghimasok. Yung Pangulo to Ante Claire tandaan mo yung Pangulo to walang karapatan yung Pangulo na manghimasok sa impeachment. Separate yan Kung hindi mo naunawaan yan, kung yung Pangulo walang karapatang makialam, lalo ka na. ang pag-usapan nyo, Ante Claire, interesado yung mga mamamayang Pilipino, ano ang plano ng Malacanang sa Middle East? Ano ang plano nyo sa mga OFW? Di ba? Pucha, travel nga sa Japan, hindi mo alam Ang dami mong alam, masyado ka mapagmarunong. Ako, tinitiyak ko sa inyo, talagang hindi nakakausap yan. Madalas. Ito po ang sabi ng kandidato natin, si Raul Lambino. Pag gumanti ang Iran at bombahin kahit isa sa mga US bases sa Bahrain, narito po pala mga US bases. Bahrain, Qatar, may US base pala sa Qatar, Oman, KSA, Iraq, o may mamatay na Amerikano, lalawak ang kaguluhan sa gitnang silangan, kawawa, mahigit 2 milyong OFWs. At ang problema dyan, ano ang plano ng gobyerno? Yun ang importante. Kasi hindi po natin kayang pigilan
no? Makakapangyarihang bansa po yan. Maraming mga missile pareho. Hindi natin kayang pigilan ng Iran at ang US sa kanilang mga gagawin. Ang kaya po natin, pagplanuhan natin, ano naman yung gagawin natin sa OFW na maari pong madamay. Okay. Ito po, may bago pong pangalan o taguri si BP Sara kay BBM, hallmark of a scammer. Ayan, scammer daw po si BBM. Kasi yun na nga, wala pong natupad sa kanyang mga naipangako. Yan lang po, no? Naubutan na po tayo ng oras. Yan lang po ang ating topic. Mamaya po, subaybayan nyo kami sa alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito po sa Birada Aguila. Ayan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Huwag po kayong mahiyang magpakape.